Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, may meron naman tayong bagong video na i-react ngayong araw na to guys. Ito'y galing kay PH Malaya. Sabi niya dito sa video niya, why the Philippine Navy needs supply ships. A strategic necessity. Ilan ba ang supply ship ng Philippine Navy? Alam ko, 2-3 lang ata. If I'm not mistaken guys. Pero yun nga, kailangan din talaga ng mga supply ships ng ating Philippine Navy. Bakit ko nasabi? Kasi syempre, the word is say. The word say. Kaya kasi ng English eh. Nandun na nga sa description eh. Supply ships. So, kailangan din talaga ng mga supply ships ng ating Philippine Navy. Ay, nako. Kaya ka na lang ganyan. Panoorin na lang natin nga bakit nga ba talaga kailangan ng ating Philippine Navy ng another na supply ships. Here we go. Welcome back to our channel. Today, we'll explore an essential but often overlooked naval asset, supply ships. With the Philippine Navy's growing fleet, the need to guard vast maritime territories like the West Philippine Sea, and its increasing international commitments, acquiring supply ships has become a pressing necessity. Stick around as we discuss the benefits, costs, and market options for these vital vessels. Okay. Supply ships, or fleet replenishment vessels, are the logistical backbone of any navy. They resupply warships with fuel, ammunition, spare parts, and provisions at sea. So yun nga. Kaya kailangan natin talaga ng supply ships kasi dumadami na yung mga barko natin eh. Di ba? So hindi na kailangan bumalik pa ng ating Navy ship sa shore or sa ating shoreline para lang mag-refuel, para lang magkaroon ng resupply. Yung supply ship na lang ang pupunta sa kanila. Di ba? Para at least yung Navy ship natin mismo, yung naka-steady lang doon sa ating teritoryo na kanyang binabantayan. Di ba? Yun naman talaga ang ano yan? Tawag dito? Wala ako sa ulirat ngayon Pero yun yan ang ano niya. Ang yun ang kailangan niyang gawin ng supply ships na to para i-resupply ang mga kailangan ng ating mga personnel sa isang Navy boat o Navy ships na, di ba? Yun na yun. Without them, a navy's ability to sustain operations in contested or remote areas is severely limited. Yun nga. For the Philippines, with its vast archipelagic domain, supply ships would enable a continued... Yun ang role niya. My goodness. Yun gusto ko pa kanina sabihin. Role ng supply ship. Yun. ...continuous presence in critical areas like the West Philippine Sea, where territorial disputes demand constant vigilance. Benefits of acquiring supply ships. Extending operational reach, warships can stay on patrol longer without needing to return to port for resupply. Yun nga yung sinabi ko kanina. Supporting a growing fleet with the modernization of the Philippine Navy, including new frigates, corvettes, and future submarines, logistics support is critical. Enhancing territorial defense, maintaining sustained operations in strategic areas strengthens the country's defense posture. Humanitarian assistance and disaster relief, supply ships can deliver aid to isolated areas. Yun din, humanitarian din. Pwede gamitin din talaga yung supply ship. At least yan maraming
may ilalagay dyan dahil kailangan mong i-resupply, malaking barko yan. Diba? Kita naman natin sa video, laki ng barko niya. Diba? May helipad din yan. Pwedeng mag-dock ang mga helicopter. Diba? During emergencies, showcasing dual-use capabilities. Meeting international commitments, they enhance the Philippines' ability to participate in joint exercises and multinational missions. Costs involved. Modern supply ships come with a significant price tag ranging from $300 million to $600 million, depending on the size, capacity, and onboard systems. 300 to 600. However, this investment is critical to sustaining a capable and ready Navy. Key considerations for the Philippine Navy: capacity to support multiple vessels and extended missions, self-defense systems to operate in contested waters, local industry leveraging Filipino shipyards for construction or maintenance, speed and range ensuring compatibility. Actually, kaya natin gumawa ng ganyan kasi dito rin gumagawa ng mga cargo ship, di ba? Sa ating bansa rin eh. Gumagawa rin tayo ng mga cargo ship. Eh, parang cargo ship lang din yung supply mission. Supply ship na yan, di ba? Kaya natin gumawa ng ganyan. Di ba? Pwede convert na lang natin yung yung mga cargo ship to yung supply ship for ating for our Philippine Navy, di ba? Para hindi na natin kailangan bumili pa sa ibang bansa, di ba? Kung kaya natin gumawa yan, mga idolo. With the operational tempo of the fleet. Market options for supply ships. Here are 5 top options the Philippine Navy could consider. First, Aegir-class replenishment ship, United Kingdom. Developed by BMT, used by the Royal Fleet Auxiliary as the Tide-class tankers. Features: high capacity for fuel, ammunition, and provisions, advanced systems for efficiency and self-defense. Cost: approximately $400 to $500 million. Second, BRF Jacques Chevalier class, France. BRF. Designed by Naval Group and Chantiers to El Atlantique. Features: supports fuel and solid supplies, complies. Kahit na supply ship yan, kailangan may mga armaments din yan, di ba? May pirate yan, di ba? Kunin lahat ng mga supply na nandyan. Kaya kailangan din talaga mayroon siya ng armaments. Pwede yan. Mayroon mga armaments din, stick din, di ba? With NATO interoperability standards. Cost: around $600 million. Third, Cantabria class, Spain. Okay. Designed by Navantia and operated by the Spanish Navy. Features: large fuel and solid cargo capacity, equipped for humanitarian missions. Cost: approximately $400 to $450 million. Fourth, Hyundai Heavy Industries AOE-2, South Korea. South Korea again. Designed for the Republic of Korea Navy, optimized for regional needs. Features: high speed, advanced automation, and robust logistics capabilities. Cost: approximately $350 to $450 million. Fifth, HMNZS Aotearoa, New Zealand. Built by Hyundai Heavy Industries, South Korea. Features: a state-of-the-art replenishment ship with a displacement of 26,000 tons, designed for resupply of. Grabe talaga yan, South Korea talaga. Isa na siya na bansa na gumagawa talaga ng mga Navy ships, Kaya malaking boost sa kanilang ekonomiya talaga yan, di ba? Fuel, water, and dry stores. Cost: approximately $493 million. And lastly, Deepak-class fleet tankers, India. Deepak. Built by Fincantieri, Italy. Features:
designed for fuel India daw si resupply with an emphasis on regional naval efficiency. Cost, approximately $300 to $350 million. Mura. The acquisition of supply ships is essential for the Philippine Navy mga ulit to meet yung emergency. India. Built by Fincantieri, Italy. Okay naman. Features, designed for fuel resupply with an emphasis on regional naval efficiency. Cost, approximately $300 to $350 million. The acquisition of supply ships is essential for the Philippine Navy to meet the challenges of a modern maritime force. These vessels extend operational reach, safeguard national interests in contested waters, and fulfill international commitments. Choosing the right model will depend on the Navy's budget, mission requirements, and opportunities for collaboration with allied nations or local shipbuilders. What's your take on this? Alam ko kaya ng mga local shipbuilders natin yan eh. Diba? Hindi naman natin kailangan masyadong mag-arbo muna na supply ship. Diba? Pero yung nga lang, hindi, kaya naman yan. Pati mga armaments. Kasi diba, pwede naman tayo bumili. Tapos dito na i-assemble yan. Sa lagyan lang ng ano, kabang, diba? Na pwede lagyan. Kasi alam ko talagang kaya-kaya na natin yan, local shipyard yan. Shipbuilder yan, yung mga ganyang shipman lang, diba? Sana dito merong ano, o kaya ano, joint ng ibang bansa para dito gawin mismo sa Pilipinas yan, di ba? Pero nga, kailangan talaga natin yan kasi nga lumalaki na yung ating Navy. Siyempre, may mga yan, designated yung mga Navy natin na mga lugar ng kanilang binabantayan. Kasi naman bumalik sila para mag-resupply ng mga oil, gasoline, diesel, kanilang food, o ano mga necessities na kailangan nila. Yun na lang ang pupunta, di ba? O mag-ikot na lang yung, yung supply ship na yun. Kung saan man naka-steady yung ating mga Navy ships, di ba? O pwede rin naman sa humanitarian nga. Malaking tulong talaga yung sa humanitarian natin kasi mas malaki ang pwede mong ilagay dyan na makagamitan. O matiban ng mga resupply para sa ating mga kababayan. Kaya malaking tulong din talaga yan. Diba? Pero alam ko meron na naman tayong ganyan. Pero kung kailangan pandagdagan, ilagay sa budget. Pero yun nga lang, tight na tight talaga ang budget natin ngayon sa ating AFP modernization. From 200 million plus, naging 75 million. Ewan ko lang, magiging 65 million billion pala. 245 billion ata ang budget sana kasi nakalay na yun sa mga kailangan pagkamitan tapos naging 75 sobrang parang 1/3 na lang ng 245 if I'm not mistaken kung 245 parang 1/3 lang yun ng proposed budget tapos babawasan pa ata ng 10 million 65 million sakit sa banks talaga. Kaya, hindi ko na alam kung ano pong mabibili natin doon. Ang dami natin pangangailangan. Yan, tulad naman yan. Hanggang pangangailangan tayo, hanggang ano lang tayo. Panaginip na lang na makabili niya. Dahil nga wala tayong budget eh. Kulang-kulang ang budget natin eh. Ewan ko na, Pinas. So yan, sana abang-abang na lang din natin kung ano pang mangyayari sa ating AFP, sa kanilang budget. Kung ano pang, siguro, unahin na lang muna yung dapat unahin ang pangangailangan ng ating military, ng AFP, o ano mang sangay na ating military. Sa daming sangay na yan, syempre, lahat yan may budget na pagkahatihan pa yung 75 billion na yan. Diba? Kung ano pa mabibili natin doon. Ay, naku po. So yan, so maraming salamat po. Okay.
PH Malaya sa kanyang video. So, isipin nyo nga ang natin pangangailangan kung mabibili natin. Pero kung hindi, mangarap na lang tayo ng gising. Pero ito talaga, naayon naman talaga ito na kailangan talaga natin ng supply ship talaga. Kung wala sa budget, egis na lang. Next time na lang. Next government na lang siguro. Kung patuloy pa rin susuportahan ng ating AFP. Yun lang. Abangan ang susunod na kabanata. So guys, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kay PH Malaya. Lalagay ko po sa description down below ang full video na daw, pati po kanyang YouTube channel, mga idolo. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe din po sa akin. Hit niyo po yung notification bell at i-like din po ang video na ito. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow din po ako sa akin Facebook page na Alam Nyo Ba. At dito na po tayo nagtatapos guys. Maraming po salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.